Nakahuli nga pala kami kanina ng maliit na pating mga mare, tapos ay nailuto ko na nga ito ng may halok na uling na kagaya nga ng luto ni Miss Deco. Nakalimutan ko nga kung anong tawag sa lutong ito, pero tatawagin ko na nga lang ito sa ngayon na inulingan. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala, isasalok na naman nga kami ng Skylab. Maagap nga pala kaming nakapalaot ni Buyok ngayon mga mare, dahil syempre Sunday nga ngayon at walang pasok ang mga bata, kaya naman maagap nga kaming nakakilos. Medyo malibag nga ang lambat ng aming Skylab ngayon, at sabi nga ng aking Buyok, kapag nga daw ganitong maputik ang aming lambat ay mahina nga raw ang panguhuli. Senyales nga raw ito mga mare na maraming ang pagkain ng mga isda sa labas, kaya hindi na nga raw nagkikilos ang mga isda. Paano kaya nalaman ni Buyok yun ah? Guys, ang dami pala eh. Sabi mo, kukunti lang. Parang kanduli. Pero parang kanduli na. Kot. Parang kanduli na oh. Hala. Ano yan? Kanduling malaki. Kanduling napakalaki eh. Guys, kanduli oh. Eh? Nakakita ba yan? Yan yata yung kandumali eh. Ay, cream dory kung tawagin sila. Cream dory. Uy, nakahuli kami guys ng cream dory. Para siyang kanduli na mamali guys. Kala ko kanduling balaki kanina. Kagaya nga ng iniisip ni Buyok mga mare, ay kakonti nga lang yung nahuli ng aming Skylab ngayong araw, pero sinuwerte naman kami dahil may huli nga kaming kandumali. Para nga itong maliit na pating mga mare, pero ang tawag nga dito sa amin ay kandumali dahil parang pinaghalo nga yung kanduli at saka mamali. Kilala nga rin itong cream dory dito sa amin mga mare, at sa inyo ba anong tawag sa ganitong klase ng isda? Ingat na nga si Buyok sa pagtatanggal nga nitong kandumali sa may salo, kaso nga lang nasugatan pa nga rin daw siya dahil napagkakatalas nga daw ng tibo. Tuwang-tuwa nga ako sa nahuli namin na kandumali mga mare, dahil syempre may iluluto na naman ako, at sabi ko nga dito sa aking Buyok ay linisan na nga dito sa bangka para pag uwi nga namin sa bahay ay basta ko na nga lang iluluto. Alam nyo ba mga mare na bago nga lang kami nakahuli ng ganitong klase ng isda, pero matagal ko na nga itong nakikita sa mga mangingisda at lagi nga silang nakakahuli ng ganito. Pagkarating nga namin sa bahay mga mare, agad ko na nga rin itong binanlian ng mainit na tubig para mawala nga yung lansa, dahil syempre pinaghalo nga itong kanduli at mamali at baka mamaya na pagkakalansa nga nito. Hinugasan ko pa nga ito ng ilang beses sa malinis na tubig para mawala na talaga yung lansa mga mare, tapos ay nilagyan ko pa nga ito or nilamas ko pa nga ito sa asin. Pero nung inamoy ko nga ito mga mare, hindi naman siya ganun kalansa, hindi nga katulad ng kanduli at mamali, at talaga namang umaalingaso sa lansa yung dalawang iyon. Nagustuhan ko nga yung luto ni Miss Deco to mga mare, dahil kakaunti nga lang ang rekado pero mukhang napagkakasarap. Kailangan nga lang natin dito ng bawang, sibuyas at ng luya, at syempre hindi pwedeng mawala ang inuling na niyog at saka ang tanglad. Naku, curious kasi talaga ako kung ano ba talaga ang lasa nito mga mare, dahil syempre lalagyan nga ito ng inuling na niyog, kaya naman nagtry na nga akong magluto ngayon. Nagpabili pa nga ako kay Buyok ng siling haba at ng siling pula mga mare, para syempre may kaunting anghang nga itong ating iluluto. Tinanggal ko nga lang yung sabaw ng niyog mga mare, at pagkatapos ay sinalang ko na nga ito sa aming kalan, dahil mas madali nga daw matatanggal yung balat nito. Pagkatapos ay susunugin naman itong laman ng niyog hanggang sa ito'y mag-uling, at pwede na nga itong durugin. First time ko nga lang magluto ng ganitong klaseng ulam mga mare, at hindi nga ito alam dito sa amin sa isla. Pagkatapos naman itong madurog mga mare, pwede na nga itong i-coat dito sa ating kandumali. Sa isdang kanduli ko nga sana ito gagawin mga mare, pero dahil may nahuli nga kaming mas malaki, sabi ko nga dito kay Buyok ay parang mas masarap nga itong gawing ganyang luto. Baka nga makita nyo tong kuko ko mga mare at akalain nyo nga ay libag, pero iyan nga yung sinunog nga na niyo. Naigisa ko nga lang ng mabuti ang ating luya, bawang at saka ang sibuyas, at pagkatapos ay nilagay ko na nga itong ating isdang kandumali. Excited na nga kaming dalawa ni Buyok mga mare kung ano bang magiging lasa nito, dahil syempre first time nga lang din namin makakatikim ng isdang ganito. Kukuluin ko nga ito sa pangalawang gata mga mare, tapos inilagay ko na nga rin yung tanglad at ang sili para lumalasa na. May kaunting pagkakaiba nga lang itong luto ko sa luto ni Miss Deco itong mga mare, dahil yun sa kanya nga ay hindi na nga niya nilagyan ng fresh na gata, pero itong akin nga ay lalagyan nga natin. Nang kumulo na nga ito mga mare, naglagay na nga rin ako ng mga pampalasa katulad na lamang ng asin, paminta at ng kaunting betchin, at pagkatapos ay nilagay ko na nga rin yung kakang gata. Parang nakokontihan nga ako sa sinunog na niyog mga mare, dahil hindi man lang ako mulay dito sa aking niluto, kaya naman etot dinagdagan ko pa nga. Naglagay nga rin ako dito ng kangkong mga mare, para kahit papaano ay may gulay naman tayong makakain. Pwede nyo bang i-comment sa comment section kung anong klaseng luto ba ito mga mare, at kung saan ba ito nagmula? Diyos ko mga mare, sa mga oras nga na iyan ay talaga namang gutom na kami dalawa ni Buyok. So sobrang tomguts ko nga mga mare, inunahan ko na nga si Buyok sa pagkain, kaya tara mga mare at kain po tayo.
Sarap. Sa TikTok. Grabe mga mare, sobrang sarap pala ng ganitong luto at sabi ko nga kay Buyo kay parang may mauuli. Lasang-lasa mo nga yung sinunog na niyog mga mare at grabe, napakalinamnam talaga, promise. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga tong video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.